Hey, what's up? Kain tayo. Meron akong puro gulay. Puro nilaga lang siya, hindi siya prito. Talong, okra, at sitaw, at dilis, at bagong. Baong. Bagong. Masarap siya. Tapos, syempre, hindi mawawala ang suka. Let's eat! Syempre, meron tayong drinks for today. For everyday healthy. Nandito na si Rowena, kakain na kami. Pasensya na kayo. At maliit na. Sa ganun yung mukha ko. Kain tayo. Siyempre, unahin natin ng tuyo. Wala, sabi-sabi. Meron ako, oh. Gusto kayo mo? Tayo mo muna siya. Huwag mo muna lagyan. Hindi ko alam kung gusto niyo. Hindi ko. Saan? Saan napunta na? May kausap siya. Saan? Telepono. Wala man yun sa siya. Sa siya? Baka nasa CR sila. Wala man. Kailan? Baka ano sa gilid lang. Masarap ang okra. Hindi ka mapakali. Siyempre, wala isang upuan. Ano yung upuan? Siyempre. Upuan niya eh. Saan siya upo? Sa lapag? Hindi. Sa taas. Sa langit? Hindi. Sa buwan. Pasensya na kayo at kami nagayak pa ni Rowena ng food. Mababasa na? Mababasa na makikita pa yung juice natin. Gusto ko ito tago. Bulan. Kung sakaling makita, saan ito tago? Lago mo sa panty mo. Pababa pa siya talaga yun. Kanina, sinabi niya. Sabi nga, bakit di mo ko tinawag? Sabi ko, hindi nakakalangan. Yun lang naman. Sabi nga, kaya ako kumuha ng karne. Doon sa pasulya, sa loob. Sabi niya, okay. Hala. Sabi niya, naglagay ka ba ng maraming karne? Gusto niya, ma? Nilagay ko kakoy 4. Sabi niya, okay. Gusto talaga magpasikat yun sa akin, Jollibee. Nasabihin na ano siya, Ilan ba yung karne? 4 yun. Wala maliliit. Gaganya. Kaya Pababa naman, pa kasi. kaya naman wala ako dito kasi. Yung naka-front dun sa bahay namin yun. Nagkwento siya. Tapos, ang sabi niya gano'n, yung kasama ko daw, nag-i-stay daw doon. Ngayon, kung ano-ano daw ang pumapasok doon. Ngayon, ang sinabi, nagpaalam sila sa akin na sa Friday, kung meron kang mababalitaang hindi maganda, huwag kang masyam. Sabi ko, wala namang problema. Kasi ako may trabaho. Pero hindi maganda kasi yung ginagawa niya. Baka damputin na siya ng pulis. Sabi ko, mas maganda nga po. Sabi ko, mas maganda. Dahil pinapalayas ko siya. Sinasabi niya, kanya yan. Akin naman yan, ang kapalang mukha. Ay, nagpaalam siya sa akin na pag anong mangyari sa kanya at may nabalitaan ka, huwag ka hindi ako magagalit, ate. Hindi ako magagalit. Tapos na kami, pinapalayas ko yan. Sabi niya, okay. At least, narinig nila sa akin. Diba? Yung ginawa niya sa akin, ate, ang kapal ng mukha niya. Alam mo yan kung sino nagbabayad ng room. Ako. Ako nag-abot sa'yo ng pambayad. Sabi niya, mag-antay ka na lang. Hanggang Friday, itong Friday na to, mawalan ka na ng tinik dyan. Ang kapal ng mukha, ayaw lumayas. Sabi ko, sino ba lalayas? Pre yan? Sabi ko, pre siya. Boarding ano? Boarding... Ang kapal pa ng mukha niya. Buti na lang kung
Sasabihin niya, pinatira lang ako, matutuwa pa ako. Akin na niya na wala namang inambang. Ba't kasi ang paalisin, ayaw mo umuwi, paalisin mo. Noon, di ba nung nag-away kami, wala na. Di ba nagkasakitan na nga yung nakita ko. Hmm. Ayaw niya ibigay yung susi niya sa akin. Akin na yan, lumayas ka na. Wala, free ka na. Wag mo nang istubuhin yung buhay ko. Hmm. O di ayaw niya bigay. So, ibig sabihin, pare-pare kami. Akala ko, siyempre pumasok na ako dito. Nayaan ko na. O, ngayon ang ginagawa niya doon, nagpapapasok siya na kung ano-ano. Eh, nagbabantay yung may-ari. Eh, may-ari pala pulis. Kaya sinabi niya, hintayin ko na lang daw hanggang Friday. Mawawalan na ako ng tinig. At kung may babalitaan ako, huwag ako masyaka. Sabi ko, hindi ate, okay lang. Sabi ko, okay lang po. Paano gagawin niyo? Walang problema sa akin. Ano sabi mo? Siyempre kahit paano, may respeto sila, nagsabi sila sa akin. Dahil ako yung nagbayad sa kanila. Tapos kinuwento ko naman sa kanila, ate, nung last kong punta dyan, grabe yung away namin. Nung madaling araw ako umuwi, nakita ko na, tama na yun. Pinagbigyan ko na siya lahat. Tapos sabi niya, pinagmamalaki niya, oo, yung sasakyan na yun, akin yun, ate, ikaw ba ipopront niya yung ikama mo na head nurse ako, hindi ba siya bibigyan ng sasakyan? Sabi kong ganun. Kaya nga siya binigyan ng sahod ng sasakyan kasi hindi naman maganda yung ano niya eh. Sa akin niya ipinaskil eh. This is my wife. Ito yung trabaho. Kaya sa binibitawan ng Saudi, hindi alam ng Saudi na hindi ko alam. Sarap. Uy, nagustuhan naman ni Rowena. Hindi, masarap. With ganito, masarap. Sabi ko, sa Friday daw, yun na ang last. Sana makulong na. Para pre na ako. Lahat. Saan yung sasakyan? Yung sasakyan ko, yung dalawang nakuha niya. Dalawang sasakyan yung nakuha niya. Ano ka, paano yun? Yung isa, ako na mismo nag-surrender, tinawagan ko yung opisina. Ako mismo gumawa ng way na, yung una, ako yung gumawa ng way na na ibalik. Nag-uusap kami. Kaya galit na galit siya. Wala daw akong action. Malay ko, yun ang gusto nila. Ganun lang ginawa ko dati. Bago dumating tong problema na may dinala siyang babae sa kwarto ko. Kayahan yung sasakyan. Inano ko, Kayahan pa yung isa. nasa isang tao. Pero ang alam niya, na-surrender ko na. Kaya, yun yung ano ko sa kanya. Kaya nga, ikaw mag-ano ng ano tapos ganun. Bagay kasi nung nagka-komprontahan nga tayo kahapon, ayoko na nga ako marinig pag-iwanan mo. Saka ako yung sa akin, sinabi ko na, ayoko na nga ako nang may alam pa. Sip na lang ako. Ikaw ka ako, kumot ikaw ka, kapwa ka namin Pilipino. Sinasabi ko ka ako yun. Ayoko din ka akong may mapahamak na katulad mo. Sabi niya, wala na sasakyan, di ba nung nakaraan? Wala na. Inauli. Kaya daw nagtataksi siya. Tapos ngayon, may sasakyan sila, dalawa. Tingnan natin. Dalawa daw yung sasakyan. Yung isa na sa isang tao. Tapos sabi niya, wala na daw yung lalaki. Magkasama pa pala, andun pa pala sa bahay niya. Hindi ba sa bahay nila? Wala na yung nag-away sila nandun. Bakit? Wala ka bang karapatan pa alisin mo yun? Ikaw ang nagbabayad. Hindi wala naman kayong papel eh. Saka hindi, yung susi. Yung susi, di mo ba kayo kunin yun? Nagkasakitan na nga kayo. Kung totoo. Ay, kung totoo.